Mga kada, perang pinaghirapan ay dapat nating ingatan dahil kapag ito ay nawala ng ganun-ganun na lamang ay napakahirap tanggapin sa ating kalooban. Pero paano kung ang perang hawak ay mula sa hindi magandang pinagkakakitaan? Yung tipong nakuha ito na hindi man lang nahirapan o yung tinatawag na easy money. Totoo ba na ang easy money easily disappears nang hindi man lang nare-realize kung saan napunta at kung paano ito pinagkagastusan? Totoo ba na kahit anong gawing negosyo gamit ang easy money ay hindi ito matagumpay? Yan po ang ating alamin kasama ang ating bisitang financial coach na si Jason Domingo dito sa bago nating segment na Pera Biro. Welcome po, Coach. Good morning. Thank you for being here. Yes, thank you po. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kada. Okay. Ako po kasi, Coach, pag naririnig ko easy money, ibig sabihin ba nito necessarily ay illegal na money ito dahil dumating ito sa buhay natin na hindi tayo nagkayod, hindi tayo naghirap, hindi natin pinag-ipunan. Ano po ang totoong definition ninyo? Yes. Ng easy money kasi ito yung kadalasang perang natatanggap natin na hindi talaga dumaan sa hirap natin, sa pinagpagura nating trabaho. Ito'y dumadating minsan sa kahina-hinalang mga pinanggagalingan din. No? Kahina-hinalang sources, in which case, kung ito'y kahina-hinala, it's probably illegal. Yes, diba? more or less. Oo. Pero meron din po bang easy money na earn naman through legal means? Yes, I believe meron talagang easy money. For example, we call this passive income. Na kumbaga kung na-establish mo na yung mga sistema sa negosyo mo, madali na siyang pumapasok. And that's the context of easy money from good hard-earned money. From legal means. From legal means. Nais lang natin stress na yung easy money that is gained from illegal means should not be ours to begin with, di ba? Yes. Ito po ay illegal, hindi dapat ginagawa at hindi man lang dapat kino-consider. Yes, Huwag po natin i-normalize na okay lang makatanggap ng pera na hindi natin pinaghirapan and gained through illegal means, Yes, di ba? So, dito po tayo sa easy money na legal ang pagkakakuha. Ibig sabihin po, ito po ay maaring in-earn natin through hard work. Yes. And then, we put it somewhere else so that it could earn money for us. Tama po ba? Yes, passively na. Kumbaga, hindi na natin siya masyadong tinututukan pa. Oo. Ano po yung mga example nun? Yeah, for example, if you have businesses like franchise business na hindi mo na masyadong tinututukan, you can earn easy money from it. Or you can create system like any businesses or investments pa na you can earn passively through dividends. So just mga ganun po. Oo. Ang problema, how do we make the distinction, Coach, between yung okay na investment at saka yung scam na investment? Di ba? Yeah, first, malalaman mo kasi kung easy money siya kung na in legal ways, kung rehistrado yung negosyo or pwedeng pagkakitaan, hindi yung overly shoot yung babalik yung pera mo doble at triple. Kasi wala po talagang ganun eh. Matagal yung proseso ng pagkita ng pera. Pag sa mga legal naman na paraan, yun, you just need to check and study first the investments para ma-fact check mo talaga kung legal siya or hindi. Ano po yung mga palatandaan na ito po ay isang legit na investment? Well, first, registered siya. Sa SEC? Yes, SEC. Okay. And second, mga legal na investment companies yung nag-o-offer. Oo. No, and may track record like talaga. Banks? Yes, Ganon. banks, investment houses. Oo. Yes, po. Kasi yung yield nito, syempre, hindi kasing ganda Yes, definitely. nung mga fly-by-night schemes or mga scams. Yes. Hindi po ba? Opo. Mga ano po, kasi parang sometimes, syempre, naaakit. Bakit nga ba naaakit ang mga tao sa mga ganong klaseng mga schemes? Yes. Kasi madalas sa atin, mga Pilipino, naaakit tayo doon kasi sa sitwasyon din natin. Nahirap sa buhay, maraming pinagdadaanan. And at the same time, we are looking for that shortcut na madali nating ma-reach yung ina-aspire nating buhay. And sometimes, naiinggit din tayo
dun sa mga nagpa-flex. nagpa-flex sa social Ng mga media. kayamanan nila na. Mamasyal lang sila. Parang ang dali ng buhay sa kanila eh. Bakit sa atin na nagtatrabaho, hindi natin siya mabilis makuha. Baka That's kasi hindi why tayo we are nagnanakaw. Yes. No, Di ba? so, We're trying to earn a good living through legal means, Yes. di ba? Through hard work, Yes. through determination, perseverance. Yes. Nakikita naman natin yung, di ba, yung plight ng mga kababayan natin kahit Opo. bumabaha, pumapasok pa rin Yes. ng opisina, ng trabaho. Pero ano po ba ang mga panganib ng paghahanap ng easy money, Coach? Dahil actively tayong naghahanap ng easy money, mas madali tayong na-expose dun sa mga scam. No, dahil, parang ang bilis kumita doon na, sige, tanggapin ko, itry ko. So, doon tayo na-expose. And at the same time, pwede rin tayong gumawa ng masama dahil naghahabol tayo ng mabilis na pera. No? So, we can be exposed to lawsuits no, or legal implications talaga na pwedeng mangyari sa atin. It's bound to catch up to you, di ba? Yes. Kung siguro right now you're enjoying it, pero it's bound to catch up on you katulad ng mga nakikita Yes, natin yes. sa ating mga balita ngayon, di ba? At paano po nakakaapekto itong pagnanais natin lagi sa easy money sa ating ugali at disiplina? Sa akin po, Miss Piano, on my own opinion kasi, money magnifies kung sino ka na talaga. No? So, for example, kung isa kang taong marunong naman sa pera, masipag, pag binigyan ka ng easy money, you can manage it properly. But if you receive an easy money na kung saan in illegal ways, tapos hindi ka marunong sa pera, gastador ka talaga, mamamagnify yun at madali mo rin talaga siyang mauubos. Dahil motivated ka for that instant gratification. Nangangahulugan po ba na porket ang pera ay na-earn ninyo in an easy way, ito rin ay mas madali rin itong gastusin for whatever purpose. Sometimes, para na sa kalabisan, para na sa hindi naman kailangan, para lamang mag-flex. Pwede naman po siyang mag-grow. No? Again, depende doon sa makakatanggap ng pera. Kung marunong siya sa pera, he can make it grow. He can create a business. But, madalas, dahil easy money, hindi ito yung nangyayari. Dahil pagkatanggap natin ng perang to, at hindi tayo marunong sa pera, uubusin natin siya agad. No? And at the same time, mabilis siyang mawawaldas. Dahil mag-enjoy na tayo agad, no? Gagawin na natin yung mga bagay na hindi natin nagagawa agad, yung mga pinapangarap natin. At minsan, dahil na-expose na tayo dun agad, akala natin madali yung buhay. And after the thought na ubus na siya, wala na. So, ano pala, Coach, ang mas maganda nating pagtuunan ng pansin? Diba? Sabi nga nila, we all need not a change of leadership right now, but a change of system, diba? Ang kailangan nating pagtuunan ngayon, syempre, una, we develop ourselves, we increase our value as a person, mag-aral tayo about proper money management, mag-aral about investments, and alamin natin talaga ano ba yung importante para sa atin, para alam natin saan dadalhin yung pera na matatanggap natin. At mas maganda talaga yung perang pinaghirapan. Maaalagaan mo talaga siya ng tama kasi alam mong ginawa mo to ng tama. Siguro, Coach, we should take the emphasis off yung pera talaga. Yes. Maybe, sabi mo nga, enrich yourself muna, Yes. study, 'di ba? Kaysa bring more value to yourself as an individual more than kung magkano yung laman ng bank account mo or Yes. kung ano yung afford mo. Kaya ano na lang po ang ating mensahe para sa mga taong naghahangad ng easy money? Sa mga kada natin, no, ang gusto ko lang namang ipaalam sa inyo, wala po talagang shortcut pagdating sa tagumpay. You need to take that journey, aralin mabuti, magsipag tayo, focus on our growth. And kung naghahanap kayo ng tamang paraan, you can find mentors, coaches that can help you navigate that journey. No, and at the end of the day, we are stewards of our money, that we need to take care of it. And even kung easy money yan, dapat gamitin pa rin natin siya sa tama.
Tama. Kaya buti na lang, Coach Jason, marami po kayong mga seminars na ginagawa para mas maging financially literate at responsible at informed ang ating mga kada. Saan po ba to pwedeng mahanap? Yes, Yung mga usually, seminars. yung mga seminars po ng team namin, Finance Coach PH, we conduct it online and meron din pong mga face-to-face event. And we do it usually once a month. Okay. At dito po yan sa Financial Coach PH sa Yes po. Facebook? Yes, we have a Facebook account. You can like and follow us there. And you can message us if you are interested for a discovery meeting, paano namin kayo matutulungan on your finances. Oo. Ano po ba ang mga usual na mga na-encounter niyong problems when sabi nila, we really are in need of more financial literacy in this country. Tama po ba yun? Yes, no, especially ngayon, talamak yung scam. At the same time, pag nagkasakit ka, pwedeng maubos yung perang pinaghirapan mo din. And also, walang nakakapag-prepare ng maaga pagdating sa retirement. Nagugulat na lang yung ibang tao na, retired na pala ako, pero wala kang perang napag-ipunan. Nako. So, tinutulungan niyo po ang ating mga kada Yes. to prepare for those unexpected, well, of course, retirement is expected, Yes. pero for those times. Yes Oo. po. Ano-ano po yung mga ilang tips para we can get them thinking about it? Okay, tips first, dapat marunong tayo mag-generate ng tama ng cash flow natin. Paano pa siya mapapabilis lumaki at dumami yung pasok ng pera sa atin. Also, we avoid getting to in the debt, na unhealthy debts. No? And also, we have a clear vision saan ba tayo papunta, ano yung pinag-iipunan natin so that we can find the right alignment, anong investments yung magaganda na makakatulong para ma-reach natin yung mga goals natin. At hindi naman to kailangan na medyo malaki-laki ang mga Yes. i-invest. Tama po ba, Coach? Yes. Kasi baka sabihin ng mga kada natin, wala naman kami pang-invest, pang araw-araw lang, wala na kaming kinikita. Pero is this for everyone? Yes, definitely for everyone po. Hindi po tayo specific sa may pera lang. Na mas maganda nga ang magpapacoach talaga is yung willing to grow their money. Even andun pa sila sa struggle part. No? Kasi andun yung puso namin to help every Filipinos really elevate their lives. So kahit gaanong kaliit, kahit minimum wage earner Yes. po, pwede tayong mag-plan for unexpected incidents and for the future. Yes po. Wow, Pwede po. okay. So, kailangan talaga siguro next time, yun naman pag-usapan natin kung Sige po. paano natin yung minimum wage lang na kinikita natin in a month, di ba? Yes. Kung paano ito makakapagtustos ng pang-araw-araw na kailangan, but at the same time, meron tayong maitatabi. Yes. Diba? Kayang-kaya po. Kayang-kaya, Coach, ha? Kayang-kaya. O sige, let's talk about that next time. At marami pong salamat Thank for you, being Miss Pia. here. We hope Maraming to salamat po have sa that pag-invite. conversation with you in the future. Sige po. Totoo pong marami yung interesado nga sa konsepto ng easy money, mga kada. Dahil sino ba naman ang ayaw kumita ng pera na madaling makuha para ipanggasto sa pamilya. Pero hindi ba mas masarap sa pakiramdam kung ang ipagtutustos mo sa iyong mga mahal sa buhay ay mula sa iyong pinagsikapan, pinaghirapan, at syempre, ito ay deserve mo talaga. 'Di ba? Kaya i-erase na po natin yung idea of easy money at baka mapahamak pa tayo diyan, Yes. 'di ba? Baka mas lalo pa tayong mabaon, 'di ba? Dahil diyan. Sa halip, pagtuunan na lang natin ng pansin or i-emphasize na lang natin yung paggawa natin ng mabuti sa ating mga trabaho Yes. at makatulong sa iba. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.